Praise God! Magandang umaga o magandang araw mga kapatid. Inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo at ihanda ang ating puso sa presensya ng Diyos. Marami sa atin ang dumating ngayong araw na may iba't ibang dalahin. May kagalakan, may pagod, may tanong at marahil ay may mga pagdududa o pag-aalinlangan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng paalala. Sabi sa Romans chapter 5, verse 1 and 2, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand." Mga kapatid, hindi tayo lumalapit sa Diyos bilang mga estranghero. Lumalapit tayo bilang kanyang mga anak. Hindi tayo lumalapit na may takot, lumalapit tayo na may katiyakan at kapayapaan dahil kay Kristo. Kaya ngayong oras na ito, iwanan natin ang ating mga alalahanin, itaas ang ating mga puso at sambahin ng Diyos na nagbigay sa atin ng tiyak na kaligtasan. Sabay-sabay nating sambahin ang Panginoon. Manalangin tayo, iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit po natin ang ating mga mata. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, kami ay pinatawad, tinanggap at binigyan ng katiyakan ng kaligtasan. Panginoon, sa oras na ito, ihanda mo ang aming puso sa pagsamba. Alisin mo anumang pag-aalala, pagod o pagdududa na bumabagabag sa amin. Punuin mo ang lugar na ito ng iyong banal na presensya. Hayaan mong maranasan namin ang kapayapaang nagmumula sa katiyakan na kami ay iyong mga anak. Gabayan mo ang bawat bahagi ng aming pagsamba. Ang aming pag-awit, panalangin, pakikinig sa iyong salita, naway ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati sa aming kaligitnaan. At kung may mga pusong nagdududa pa sa kanilang kaligtasan, hipuin mo sila, Panginoon, at iparanas ang iyong pag-ibig at katiyakan. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihan na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay may kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan. Kaya sa oras na ito, itaas natin ang ating puso. Sa Kanya, purihin, sambahin natin ang Panginoon ng may kagalakan. This is the day that the Lord has made. Gawin niyo nga po ito. Ipalakpak niyo ang iyong mga kamay para sa ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay, ha? Kung alalahanin po natin ang pagdiriwang ng kanyang kamatayan at sa araw-araw ng ating buhay, alalahanin natin ang sakripisyo ng ating Panginoon sa ating mga lingkod bilang isang anak. Alalahanin natin kung paano siya nagsikripisyo para sa ating kaligtasan. Ganon dapat natin ibigay yung mas malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga, hindi natatapos ang problema, hindi natatapos ang kapighatian, hindi natatapos ang kapaguran. Pero dahil lingkod ka ng Panginoon, dahil ikaw ay isang Kristiyano, sa lahat ng araw na ito, gigisingin mo ang diwa mo para papurihan siya at sambahin siya sa araw-araw. Sabi nga sa lyrics ng isang kanta, the Lord, He will never fade away. His love is here to stay. And by our side, in our life, shining through every day. Ganong kabuti ang ating Panginoon. Kaya wag ka lang tumayo dyan, ipalakpak mo ang ang mga kamay. Sumayaw ka, isigaw mo ang pangalan ng ating Panginoon sa araw nito. Hallelujah! Amen! Tumawid siya! Hallelujah! You, Jesus! We are here because of you, because of your presence, oh Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Let us sing! We praise you! Sabay-sabay tayo umawit sa ating Panginoon. Hallelujah!
God. Maraming salamat po sa ating praise and worship team para sa pangunguna sa ating pananambahan sa umagang ito. Ngayon naman mga kapatid, ang ating pagsamba ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Ang kanyang salita ang nagbibigay sa atin ng katiyakan, gabay at buhay sa oras na ito. Ihanda natin ang ating puso at isipan habang ang ating pinakikinggan ang kanyang banal na salita. Inaanyayahan ko po ang ating scripture reader na si Alexis Vasquez. At susundan po ito ng ating magdadala ng mensahe na si Pastor Rafi Malang. Ayan, dadako na po tayo sa ating scripture reading. Inaanyayahan ko po ang lahat na tubayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia or Bible, buksan po natin sa Romans chapter 5 verse 1 to 11. Romans chapter 5 verse 1 to 11. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa loob ng Diyos sa pag-asang tayo makababahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kaharipang ating itinitiis dahil sa alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinagkaloob sa atin sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid kahit na maaring may mang-ahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tsak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tsak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. 11. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya, ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Good morning, everyone. Mukhang marami sa ating nagbakasyon, kaya maraming absent ngayon. At mamaya may mababawas pa dyan. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating tema. Ang ating tema sa buwan na ito ay pinamagatang The Savior, the Cross, and the Resurrection Life. So, isang buwan na ano po ito na paksa na ating pinag-uusapan about the resurrection or muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung first Sunday, Easter Sunday, pinag-usapan po natin the empty tomb, the full life. And last Sunday, we talk about the power of Christ resurrection. Ngayon po, we'll be talking about from doubt to assurance. Assurance of salvation po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po itong mahalagang bagay na dapat nating maunawaan at magkaroon ng katiyakan. Na tayo po ay magkaroon ng katiyakan sa ating kaligtasan. Meron po isang lalaki na matagal na siyang Christian. Siya po ay lumaki sa simbahan, lumaki po siya sa Sunday school, simula sa Sunday school hanggang sa siya po ay naging adults, ay
Siya po ay matagal nang nag-attend sa church, nagsiserve, at siya po ay kilala sa community bilang isang mabuting tao. No? Sana all. No? Pero sa kabila ng lahat, may isang tanong siya na palaging bumabagabag sa kanya. Ito po yung laging iniisip niya. Ang tanong po niya ay, sigurado ba ako o sigurado ba talaga ako sa kaligtasan ko? Isang gabi, pagkatapos po niyang isang napakahirap na araw, nagkamali siya. Nagkasala siya at pakiramdam niya ay sobrang layo na niya sa Diyos. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at umiyak. Sabi niya, Lord, kung babalik ka ngayon, sigurado ba akong isasama mo ako? Ito po yung tanong na bumabagabag sa kanya. Dahil sa kanyang nagawang pagkakasala, ang tanong po niya, Lord, kung babalik ka ngayon, sigurado kaya makakasama ako. Sigurado kaya akong makakasama ako sa iyong kaharian. Habang binubuklat niya yung kanyang Bible, napunta siya dito sa Romans chapter 5. At ito po yung kanyang nabasa. Sabi doon sa kanyang nabasa, since we have been justified through faith, we have peace with God. Doon po niya na-realize, ang kanyang kaligtasan ay hindi nakadepende sa kung ano ang ginagawa niya o kung gaano siya kabait o kabuti. Ang kanyang kaligtasan pala ay nakadepende kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus at kung gaano kabuti si Kristo. At sa gabing iyon, hindi naman nagbago yung kanyang sitwasyon, pero nagbago yung kanyang puso. Pinalitan yung kanyang takot ng katiyakan. Yung pagdududa na palitan ng kapayapaan. Mga kapatid, marami po sa atin katulad ng lalaking iyon. Naglilingkod tayo, sumasamba tayo, pero sa puso natin may tanong pa rin. Sigurado ba talaga ako? Sigurado ba talaga ako na kung mamamatay ako ngayon, sa langit ang punta ko? O kung biglang bumalik ang Panginoon ngayon, makakasama ba ako sa mga dadalhin niya sa kanyang kaharian? Siguro, katulad ng lalaking iyon, ito rin yung ating tanong. Maikli lang buhay natin dito. Lahat tayo ay darating sa punto na tayo po ay babawian ng buhay. Yung iba sa atin, nasa takip silim na ng kanilang buhay. Sabi nga nung iba, nasa departure area na sila. Naghihintay na lang ng flight. Pero ang mahalagang tanong, sigurado ba ako sa aking kaligtasan? Ang magandang balita, mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa pagdududa. Ang Romans chapter 5 verses 1 to 11 ay nagbibigay sa atin ng matibay na sagot. Ang ating kaligtasan ay may kasiguraduhan. Meron tayong assurance, meron tayong katiyakan, hindi dahil sa atin, hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kundi dahil kay Kristo. Kaya kapag tayo po ay nando na, nakatayo doon sa pearly gate, sa pintuan ng langit, at tatanungin tayo, bakit tayo papapasukin sa aking kaharian? Ano kaya isasagot natin? Lord, kasi mabait ako. Lord, nagsisimba ako sa NCAP tuwing linggo. Lord, tinanggap ko si Kristo. Ito pong mga sagot na ito ay nakabase sa kung ano yung ating ginawa. Pero hindi po yun ang pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan niya ay kung ano ang ginawa ni Kristo sa atin. So, meron po tayong assurance, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Dahil sa kanyang sakripisyo doon sa krus. So, titingnan po natin yung mga katotohanan ito sa umagang ito.
mula po sa mga talatang ating binasa kanina sa Romans chapter 5 verses 1 to 11. Tingnan natin ang mga katotohanan ito. Una, we have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Sabi diyan, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung pong salitang justified na sinasabi riyan ay parang idiniklara ka ng Diyos, inihayag ng Diyos na hindi ka na guilty. Dapat po tayo yung paparusahan. Dapat tayo yung hahatulan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, ayon po sa talata na yan, tayo po ngayon ay ipinahayag na sa harapan ng Diyos na hindi na tayo guilty. Hindi dahil mabait tayo, kundi dahil kay Jesus. Kaya wala talaga tayong maipagmamalaki dito, kagaya na sinasabi sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ito ay dahil sa natapos niyang gawain doon sa krus, na kung saan inako niya at pinagbayaran ang kaparusahan na dapat sana ay para sa atin. Ngunit, dahil sa dakilang pag-ibig at mayamang biyaya ng Diyos, ay tinubos niya tayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng sariling buhay ni Kristo doon sa krus. That's why we now have peace with God. Dahil dito, ang lahat ng nananampalataya doon sa natapos na gawain ni Jesus doon sa krus at tinanggap siya bilang Panginoong tagapagligtas, nanampalataya siya sa ginawa ni Kristo para sa kanya, lahat ng nanampalataya kay Kristo ay mayroon na ngayong kapayapaan sa Diyos. We have peace with God. Ibig sabihin, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Nung tayo makasalanan pa, kabilang tayo kay napupuotan ng Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Dahil kay Kristo, tayo ngayon ay hindi na kaaway ng Diyos. Because we now have peace with God. Ito po ay dahil sa ating pananampalataya doon sa ating tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo kabilang sa kinapupuotan ng Diyos. Sabi diyan, we have been justified. Hindi na tayo guilty. Hinahayag tayong matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo ngayon ay meron ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Para tayong may malaking pagkakautang. Imaginein mo, meron kang malaking pagkakautang pero hindi mo kayang bayaran. Pero meron isang nagbayad ng buo para sa iyo. Kaya ngayon, hindi ka na hinahabol. Malaya ka na sa pagkakautang. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Bayad na ang lahat ng utang natin. Kung ikaw ngayon ay na kay Kristo, hindi ka na hinahatulan. Yan po yung ating pinangahawakan. Yan po yung ating assurance. Dahil ikaw ngayon ay na kay Kristo na, hindi ka na hinahatulan. Sabi sa Romans chapter 8, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung ikaw ay na kay Kristo na, hindi ka na hinahatulan. Kung babasahin po natin itong Romans, itong book of Romans, simula po sa chapter 1 hanggang sa chapter 5, ito po ay tumatalakay sa mga araling may kinalaman sa doktrina. So, puro doctrinal issue po ang tinatalakay ni Paul dito sa mga chapters na ito. Pagdating po doon sa chapter 6 onwards, yan ang po yung practical side. So, nasa parte po tayo ng Book of Romans na nasa doctrinal side. So, kaya ito pong pinag-aaralan natin ay may kinalaman sa doktrina. Doktrina ng kaligtasan. Pero hindi po natin pinopromote yung katuruan na osas. Alam po ba ibig sabihin ng osas? Once saved, always saved. Meron po kasi mga katuruan ganon. No? Hindi po natin pinopromote yun. Kasi sabi ng Biblia, work out your salvation with fear and trembling. Hindi po ibig sabihin na maliligtas tayo sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Yung fear and trembling na sinasabi doon ay pangalagaan natin
ingatan natin, panghawakan natin yung ating kaligtasan sa pamagitan ng palagiang pagsunod, palagiang pagpapasakop sa Diyos upang makauiwas tayo, makalayo sa kasalanan. So, kung ikaw ngayon ay nakakristo na, sabi diyan, hindi ka na hinahatulan, sa halip, tinanggap ka na ng Diyos at itinuturing na anak niya. Kaya, ang lahat na nanampalataya kay Kristo, mga anak ng Diyos. Remember, John chapter 1 verse 12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya at nanampalataya sa Kanya, sila ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yes, lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao automatic anak ng Diyos. Ang sabi doon sa John chapter 1 verse 12, sino lang ang mga anak ng Diyos? Lahat na nanampalataya at tumanggap sa Kanya. Pangalawa, we stand in grace. Sabi sa verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng Kanyang ginawa doon sa krus, nagkaroon tayo ng access sa Diyos Ama. Noong pong siya po ay namatay doon sa krus, doon po sa templo, sa Jerusalem, meron pong malaking kurtina doon na naghahati doon sa templo. Yung po tinatawag na Holy of Holies. Imagine po natin, dito meron sa malaking kurtina, nandito yung Holy of Holies. So diyan po yung mga tao, hindi sila pwedeng pumasok dito basta-basta dahil kung may kasalanan ka at papasok ka rito, paktay ka. So pumapasok lang po doon sa Holy of Holies yung high priest para once a year, siya po ay pumapasok doon para mag-alay sa Diyos para sa kasalanan ng kanyang mga kababayan. So, atonement, Day of Atonement. No? Every year, meron po silang Day of Atonement. Papasok doon yung high priest, mag-aalay para sa kasalanan ng kanyang mga kababayan. Pero, noong pong si Kristo ay namatay doon sa krus, yung pong kurtina naghahati doon sa Holy of Holies ay napunit simula sa taas pababa. Ang ibig po sabihin nun, hindi po yun gawa ng tao. Dahil yung kurtina na yun, hindi basta-basta mapupunit ng tao. Sa taas nagsimula yung pagkapunit, pababa. Ibig sabihin po, ito po'y gawa ng Diyos. So yung pong simula po noon, dahil doon sa pagkapunit ng veil o curtain na yun, sa Holy of Holies, tayo po ay nagkaroon ng access. Tayo po ngayon ay malaya na makalapit sa Diyos Ama. Hindi dahil tayo ay mabuting tao, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. At dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ipinahayag na matuwid sa harap ng Diyos at tayo ngayon ay malaya nang nakakalapit sa presensya ng Diyos. Hindi kagaya ng unang panahon. So, ibig po sabihin nito, hindi lang tayo pinatawad, tayo po ay inilagay sa biyaya ng Diyos. Para sabi dito, we stand. Ibig sabihin, hindi ito pansamantala. Hindi ito parang probation. No? Diba, pagka nagtrabaho ka, yung first 6 months mo, probationary period. Pag hindi ka nakapasa doon, goodbye. Pag nakapasa ka, regular ka. So, hindi po ganito yun. Hindi po ito parang probation na anytime pwede kang tanggalin. Kaya nga may mga yung mga manpower agency, halimbawa, yung mga nagsusupply ng mga janitorial staff sa mga kumpanya, mga manpower agency po yan. Ang ginagawa po nila, every 5 months, yung kanilang mga empleyado, pinapapirma nila ng panibagong kontrata para hindi ma-regular. So, hindi po sila, umiiwas po sila sa mga benepisyo na maaaring tanggapin ng isang regular employee. Hindi po sila nagre-regular. Every 5 months, patatawag nila yung empleyado, pirma ka ng panibagong kontrata. So, anytime, pwede silang tanggalin dahil every time, nasa probationary period pa rin sila. So, kung hindi sila magusto ng client, ireklamo sila sa kanilang agency, anytime si agency, pwede siyang tanggalin. Pero kung may paglilipatan sa kanya, good for him or good for her. Pero may pagkakataon po
na kung walang paglilipatan, floating siya. At habang naka-floating status siya, wala siya sweldo. Dahil hindi siya regular employee. No? So hindi po ito ganun. Ito po ang ibig sabihin na hindi pansamantala, hindi parang probationary status ang ating status dito na anytime pwede kang tanggalin. Ito po'y parang permanent status. Dahil anak ka ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. At marapat lang na mamuhay tayo bilang isang anak ng Diyos. Di ba? Dahil anak ka ng Diyos, dapat lang na mamuhay ka bilang isang anak ng Diyos. Meron tayong assurance because of grace, pero ang grace na ito ay hindi lisensya para magkasala tayo at mamuhay sa kasalanan. Ang buhay Kristiyano ay hindi mahirap, kundi imposible. Bakit imposible? Imposible na maipamuhay natin ang buhay Kristiyano kung ito'y ipapamuhay natin sa sarili nating kalakasan at hindi tayo aasa sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Yes, we have the power to live victoriously if we are empowered by the Holy Spirit. Kaya dapat lang na lagi nating i-check ang ating buhay. Sino ba ang in charge sa buhay ko ngayon? Sino ang nakaupo sa trono ng aking buhay ngayon? Kahit mahina ka minsan, hindi ka basta-basta nawawala sa biyaya ng Diyos. Yes, may pagkakataon, nangihina tayo, pero hindi ibig sabihin, nawawala ka sa biyaya ng Diyos. You are still in the grace of God. And that grace will hold you kung ikaw ay patuloy na magpasakop ilalim sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pangatlo, we have sufferings. And these sufferings confirm our hope. Sabi diyan, we also glory in our sufferings. Hindi ibig sabihin na kapag naging Kristiyano ka, wala nang problema. Hayahay na. Walang ganon. Hindi ibig sabihin na kapag Christian ka, wala nang problema. Yes, there is a bed of roses, but still there is a bed of nails. Diba? Sabi ni Bon Jovi. Pero, yung suffering na pinag-uusapan natin dito, hindi lang yan basta binibigay ng Diyos ng wala lang. Binibigay ng Diyos dahil merong purpose yung sufferings na yan. Kaya kung babasahan natin yung verses 3 to 5, makita natin doon, yung suffering ay merong purpose. Una, yung suffering, ang dulot niya sa atin ay perseverance. Matututo ka na maging matyaga, matututo ka na mag-persevere because of trials, problems, and sufferings. And yung perseverance, ang resulta nito ay masishape, mabibuild yung ating character. Mamomold yung ating character. And then, yung character, it will produce hope. Kaya, meron tayong pag-asa. No? Yan po ang layunin. Bakit meron tayong mga sufferings? Bakit meron mga trials? Bakit meron mga problema? And that hope, ang hope na ito ay hindi mapapahiya. No? Parang ano yan, parang bakal, pinapainit at pinupukpok. Diba? Yung bakal, bago yan maging itak o kutsilyo, isinasalang sa mainit na apoy yan. Pinapainit, tapos pinupukpok ng ilang beses, pinupukpok ng matagal. Hindi para sirain yung bakal, kundi para ito hubugin at patibayin. Dahil kung hindi ito idadaan sa apoy, hindi siya titibay. Kung hindi ito idadaan sa apoy, hindi siya masishape, hindi siya mahuhubog. Kasi pag dinaan sa apoy, lumalambot at pwede mong gawin siya kung anong shape ang gusto mo. So habang pinupukpok yan, habang pinapainit yan, hindi yan sinisira, kundi hinuhubog at pinapatibay. Kaya kapag dumadaan tayo sa pagsubok, hindi ibig sabihin, iniwan ka na ng Diyos. Maaring pinapalalim niya ang iyong assurance. Maaring tinuturuan ka niya ng perseverance at hinuhubog niya ang iyong karakter. Number 4,
Christ died for us while we were sinners. Verses 6 to 8. Sabi doon, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil karapat-dapat tayo. Wala kang karapat-dapat eh. Kasi sabi sa Bible, sa Romans chapter 3, all have sinned and fall short of the glory of God. Walang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi tayo minahal dahil karapat-dapat tayo, minahal niya tayo kahit makasalanan pa tayo. Diba? Sabi riyan, kailan tayo minahal ng Diyos? Nung bang karapat-dapat na tayo? Nung bang mabuting tao na tayo? Minahal tayo ng Diyos kahit na noong makasalanan pa tayo. At kahit na makasalanan pa tayo, kahit nakaaway pa tayo ng Diyos, kinapupuotan tayo ng Diyos, si Kristo, inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Hindi niya hinintay na maging perfect tayo. Kung minahal ka ng Diyos, noong ikaw ay makasalanan pa, lalong-lalo na ngayon. Lalong-lalo kanyang mamahalin ngayong ikaw ay nasa Kanya na. Kung noon nga makasalanan ka pa, ay mahal ka na ng Diyos, how much more ngayon na ikaw ay Kanyang anak, na ikaw ay Kanyang tagasunod. Lalo Kanyang mamahalin. Mga kapatid, hindi tayo hinintay ng Diyos na maging perfect bago niya tayo minahal. Ang assurance ng ating kaligtasan ay hindi nakabase sa ating performance, kundi sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Yun yung ating pinangahawakan. Yun yung ating assurance. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Number 5, we are saved from God's wrath. Sabi diyan sa verses 9 to 10, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Dito po sa mga talatang ito, dalawang bagay ang sinasabi. Una, naligtas na tayo. Pangalawa, maliligtas pa tayo. So, past and future, yung pinag-uusapan na pagliligtas na gagawin ng Diyos sa atin. No? So, una, sa past, kung ikaw nanampalataya kay Kristo, naligtas ka na. Remember, 1 John chapter 5, 11 to 13, sabi doon, ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay. Ang sino mang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Sa madalit salita, kung may Kristo ka, meron kang buhay. Yung buhay na pinag-uusapan dito ay yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Kung may Kristo ka, ligtas ka. Kung wala kang Kristo, hindi ka ligtas. No Christ, no life. No Christ, no life. Kung ginawa na ng Diyos ang mas mahirap, yung iligtas tayo nung makasalanan pa tayo, gagawin niya rin. At ito, mas madali na. Yun ay ang panatilihin tayo hanggang wakas. Kaya nga, we are in God's grace. Siya yung makapagpapanatili sa atin hanggang wakas. Kaya, makipag-cooperate po tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay, magpasakop tayo sa banal na Espiritu para mapanatili niya tayo hanggang wakas. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa lupa. Baka mamaya, o bukas, o next week, next month. Hindi rin natin alam kung kailan muling babalik ang Panginoon. At base sa mga nakikita natin, sa mga kapaligiran natin, hindi natin tiyak, pero ang tiyak dito, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya napaka-importante po na anytime na bumalik tayo o bumalik ang Panginoon, nakahanda tayo. So ito po yung maganda rito. Hindi ka iiwan ng Diyos sa kalagitnaan ng iyong journey. Nasaan ka man ngayon, ano man ang sitwasyon ng buhay mo,
God will never leave you. Yan yung pangako niya. Number 6, konti na lang po, hanggang 20 lang naman yan. Number 6 na tayo, di ba? So, konti na lang. We rejoice in God. Verse 11, through whom we have now received reconciliation. Mga kapatid, mula po sa talatang ito, sinasabi rito na hindi lang tayo ligtas. Meron tayong relasyon sa Diyos. Remember, ang lahat ng nanampalataya kay Kristo ay ano? Diba? Lahat ng nanampalataya kay Kristo ay mga ano? Mga kapitbahay ba? Mga anak ng Diyos. So meron tayong relasyon sa Diyos. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos, nagkaroon din tayo ng relasyon sa Diyos. Tayo naging anak niya. Hindi lang tayo nakataka sa impyerno, nakapasok din tayo sa presensya ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kaya ang tunay na assurance dito, siyempre, ang dulot nito sa atin ay kagalakan at pagsamba. Kaya tayo sumasamba sa Diyos, kaya tayo nagagalak. Dahil yung kaligtasan na yon, yung assurance na tayo mayroong kaligtasan, yung assurance na tayo ay anytime, ano man mangyari sa atin, again, napaka-importante po ito para sa ating lahat. Dahil sabi ko nga kanina, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa lupa. Kaya napaka-importante na lahat tayo ay magkaroon ng katiyakan sa ating kaligtasan. Na anytime, ano man mangyari sa ating buhay, tayo tiyak na doon pupunta sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan. Kaya dahil yan, sa assurance na yan, ito po yung nagdudulot sa atin ng kagalakan at pagsamba. Yan. Pag nakita nyo yung salitang conclusion, isa lang ibig sabihin yan. Matatapos na tayo. Ang assurance of salvation ay hindi nakabase sa, una, sa dami ng good works. Ito yung, hindi ito yung pamantayan ng assurance sa ating kaligtasan. Hindi sa dami ng good works mo, hindi sa dami ng ginagawa mong kabutihan, hindi rin sa pamamagitan ng ating emosyon, hindi sa ating nararamdaman, dahil madaya ang ating pakiramdam, di ba? Madaya yung ating emosyon. Ngayon gusto mo na isang bagay, mamaya ayaw mo na. So, hindi doon nakabase yung ating assurance of salvation. Hindi rin nakabase ito sa ating performance. Kung performance-based lang pala ang pagpunta doon sa langit, edi padamihan na lang tayo ng charities, padamihan na lang tayo ng tinulungan, padamihan na lang tayo ng ginawang mabuti. Pagdating doon sa langit, payabangan tayo. Ako, ang dami kong tinulungan na mahihirap. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Wala tayong maipagmamalaki. Because this is all because of God's grace. So, saan ba nakabase ang assurance of salvation? Ito ay nakabase sa una, ginawa ni Kristo. Yun yung ating assurance because of Him. Remember, nung nakapako si Kristo sa krus, di ba merong dalawang magnanakaw sa magkabilang sides niya? Yung isa, sabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, kung ikaw ang Mesyas, bakit di mo iligtas ang iyong sarili? Iligtas mo na rin kami. Yung isa naman, ay sabi niya, ano lang tayo, karapat-dapat lang sa atin itong kaparsuhan ito dahil may kasalanan tayo. Pero ito, sabi niya, walang kasalanan. Kaya sabi niya kay Jesus, habang siya nakapako doon, remember me. Remember me. So, kumanta siya. Doon pala galing yun. Kaya sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Itong taong ito, hindi naman nakapag-church, hindi naman nakapag-pabaptized, hindi naman nakapag-Bible study. Wala. Pero sabi ni Jesus sa kanya, today, you will be with me in
paradise. So, it's not based on performance. It's because of the finished work of Christ on the cross of Calvary. Dahil sa pag-ibig ng Diyos at dahil sa biyaya na hindi nagbabago, ayaw. Yan. So, diyan po nakabase yung ating assurance. Hindi po dun sa column sa kaliwa. Dahil kung dun tayong base, hindi po yan. Sablayan. So, yung ating katiyakan na tayo ay may kaligtasan, nakabase sa ginawa ni Kristo, nakabase sa pag-ibig ng Diyos, at sa biyaya na hindi nagbabago. Merong isang matandang babae, matagal lang may sakit. Mahina na yung kanyang katawan, at alam ng kanyang pamilya, ito yung sinasabi ko kanina, nasa departure area na, naghihintay lang ng flight. Alam ng kanyang pamilya na nalalapit na yung kanyang pagpanaw. Isang araw, tinanong siya ng kanyang apo, Lola, natatakot ka bang mamatay? Dito, meron bang natatakot mamatay? Sinong hindi natatakot mamatay? Taas ang kamay. Oh, di ba? Si Marco, di natatakot. Gusto mo nang mauna? Tapang talaga, no? So, tinanong siya ang kanyang apo, itong matanda na may sakit at mahina na, Lola, natatakot ka bang mamatay? Sabi ng kanyang apo. Itong si Lola, ngumiti lang, mahina, pero puno ng kapayapaan. Sabi niya doon sa kanyang apo, ito yung kanyang sagot, hindi ako natatakot, sabi niya, kasi hindi ako umaasa sa sarili kong kabutihan. Umaasa ako sa ginawa ni Jesus para sa akin. Pagkatapos sinabi niya, ang kamatayan, sabi niya, ay parang pagtawid lang. Parang pagtawid lang ito sa kabilang kwarto. Mula sa mundong ito, papunta sa presensya ng Diyos. At doon sa kanyang huling sandali, itong lola na ito ay walang takot, walang pangamba, kundi ang makikita mo sa kanya ay kapayapaan at katiyakan. Now, tanungin natin yung ating sarili, ako ba'y nagtitiwala kay Kristo? Umaasa ba ako sa kanyang ginawa? Hindi sa sarili ko. Kung oo ang sagot mo sa tanong na ito, may assurance ka, may katiyakan ka ng kaligtasan. Pero kung hindi ang sagot mo, natural, wala kang assurance of salvation. Again, yung tanong na, ako ba'y nagtitiwala kay Kristo? Umaasa ba ako sa kanyang ginawa, hindi sa sarili ko? Kung oo ang sagot mo sa mga tanong na yan, meron kang katiyakan ng kaligtasan. At nakatitiyak ka, katulad ng lola sa kwento kanina, meron kang kapayapaan. Wala kang agam-agam. At nakatitiyak ka na anuman ang mangyari sa iyong buhay, nakatitiyak ka na ikaw ay paroroon sa kaharian ng Diyos. Katulad nung isang magnanakaw doon sa krus. Sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa katiyakan ng aming kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kapag kami po ay nasa panahon ng pagdududa, ipaalala niyo po sa amin ang inyong pag-ibig. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng may kagalakan at pagtitiwala sa iyo. Patibayin mo po ang aming pananampalataya sa bawat araw ng aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Rafi Malang, sa magandang mensahe na dala mo ngayong umaga na mula sa salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating offertory. Mga kapatid, bilang tugon sa kabutihan ng Diyos at katiyakan ng ating kaligtasan kay Kristo, tayo ay magbibigay ng may pusong nagpapasalamat. Ang ating pagbibigay ay isang anyon ng pagsamba, isang pagpapakita ng ating pagtitiwala at pag-ibig sa Panginoon. Sa oras na ito, inaanyayahan ko si
si Nanay Lemmy Venus para pangunahan tayo sa ating call to offering. Praise God, napakagandang mensahe nating through our pastor, napakaganda. Napasalamat, Lord. At yun kasi sa katanungan na kung ikaw ay, ano ba yung kanina, pastor? Kukunin na ng Panginoon, no? Para sa akin kasi, siyempre ang edad ko naman kasi talagang nasa sabi naman ni pastor, overstaying na daw ako. Kaya sabi ko, Lord, bahala na rin kayo kasi kung kailan mo ako kunin, hindi naman ako natatakot. Si Marco napagkabata pa niya, nagsagot kanina, how much more ako na talagang nasa edad na. Kaya, Lord, salamat talaga sa magandang mensahe. Napakagandang mensahe ni Pastor. Talagang harinawala, lahat ay tumimo sa ating mga puso. At ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ating pagkaloob. Mayroon lamang akong babasahin dito sa 2 Corinto. New Testament ito. Talagang nung pagkasabi ni Sister Rose Asa sa akin na ikaw ang mag-ano ngayon na, teka muna, wala akong handa, sabi ko. Pero kung sa Diyos ka, may handa ka talaga lagi. Nakita ko talaga din ito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12. Dito sinasabi, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi maging dahilan pa ng nag-uumapaw na papasalamat nila sa Diyos. Ang bukas na palad ninyong pagbibigay sa hindi at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Amen. Praise God. Pwede na rin tayong magkaloob. At pagkatapos mag-pray pa. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Praise God. Manalangin po tayo. Praise. Hallelujah. We praise your holy name, Lord Jesus. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Patuloy kitang papurihan, pasalamatan, Lord. Napakabuti mo, Lord, na kami ay niligtas mo, Panginoon. Kahit na kami ay makasalanan. Lord, inaamin ko naman sa sarili ko, Lord, na hindi naman ako natatakot na kung ako ay kunin mo. Overstaying na rin ako, Panginoon, sa edad ko. Kaya hindi ako natatakot. Lord, salamat sa mga kaloob, Panginoon, na rito sa harapan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nagkaloob, Panginoon, anuman ang kanilang mapagkakitaan, Lord, lahat ng ito ay makikita mo, Panginoon. Ang mga bukas palad, Panginoon, na nagkaloob, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. Ibalik mo sa kanila, Panginoon, ang siksik-liglig pa, Panginoon. Ang mga walang trabaho, dalangin din namin, Lord, na magkahanap sila ng trabaho na angkop sa kanila, Panginoon. Huwag mong babayaan, Lord, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, Lord, na pagkahirap na, Panginoon. At hindi ko nakalimutan na idalangin sa Middle East na magkaroon na ng matapos na ang kaguluhan, Lord, sa gitnang silangan. Harinawa, Lord. Ikaw ang nakakaalam, Lord. Isang salita mo lamang, Panginoon, ay gagaling na yung mga tao na yan na sa Middle East, Lord. Napakabuti mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Binabalik ko ang papuri at salamat sa tanging pangalan mo lamang, Lord Jesus. Sabi ko. Salamat po, Nanay Lemmy, para sa pangunguna sa ating offertory. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating announcements and acknowledgements. Sa ating announcements,
Maraming salamat po sa nanguna sa umagang ito, sa ating MC, ako po, sa ating offeratory, si Nanay Lemmy Venus, sa ating scripture reading, si Alexis Vasquez. Next week naman po ang mangunguna sa ating pananambahan, ang ating pong MC, si Micaela Obmerga, sa ating offeratory, si Alexis Vasquez, at sa ating namang pong scripture reading, si Hannah Losada. Maraming salamat din po sa pangunguna sa ating praise and worship team na pinangunahan ng ating drummer, si Jasper Taton, sa ating mga guitarist, John Asas, Henrik Malang, Joseph Taton, at si Jermaine Taton, at sa ating worship leader na si Monica Fernandez at ang kanyang mga backup na si Micaela Iviota at Carmina Fernandez. Sa ating prayer meeting po every Wednesday at 8 p.m. Next week po, cottage prayer meeting po tayo. Ang alam ko po, Venus family po, ang ating prayer meeting. Next, sa ating Youth Connect, every Sunday after service, sa pangunguna po ng ating mga mahal na pastor na si Pastor Vlad Venus at ang kanyang asawa na si Catherine Venus. Sa atin pong Children's Sunday School, every Sunday at 3 p.m. Sa ating April sponsor, ngayon po ay si Kuya Joms. Dawn Watch, every Saturday at 5:30 a.m. Southeast Luzon District Kamakop Self-Alliance Youth Mission Trip sa Polillo Islands, limited only to 20 participants. Dates po ay sa April 20 to 24, 2026. At ang kanyang registration fee ay 3,500. Included na po dito yung food and transportation. At ang kanyang orientation po ay sa April 11, 2026. At ang deadline for ng confirmation ay sa April 15, 2026. Tapos na po. Next. Okay, sa atin naman pong VBS 2026. Skycrow, let's go! VBS 2026. At ito po ay gaganapin dito sa atin sa Napico Christian Alliance Fellowship mula April 30 hanggang May 2, 2026. Happy birthday po sa ating April celebrant na si Stephanie Amador noong April 15. April 27, Vanessa Asas. At sa April 27, kasabay niya po si Gideon Venus. Ngayon naman po, tapos na at inaanyayahan ko na po si Pastor Rafi Malang para sa ating closing prayer and benediction. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer, tayo po ay tumayo para po sa ating song of response and closing song na rin. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa iyong presensya sa aming pananambahan ngayong araw na ito. Salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ng katiyakan ng aming kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Panginoon, tulungan po kaming dalhin ang katotohanan ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Naway mamuhay kami ng may kapayapaan, pagtitiwala at kagalakan, at kaalaman na kami ay iyong mga anak. Patuloy po kaming gabayan sa aming paglalakbay, sa aming pananampalataya. Ingatan niyo po ang bawat pamilya, samahan mo kami sa aming pag-uwi. At nawa, kami po ay maging ilaw sa iba at maibahagi ang iyong pag-ibig at katiyakan na aming natanggap mula sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now may the peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts and minds in Christ Jesus. Go in peace with full assurance of your salvation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you all.